Residential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:07 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Huwebes ng edisyon kita, Enero 29, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Lulupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta ang aton nga mga pinalangga nga tagpalamati? Isa naman ka edisyon sang aton nga pagpangalagad. O na puhagid ang tanan, no? Ilabi na ang mga pasahero dira mismo sa Iloilo International Airport kahapon. Bangod sang isang ka lalaki nga pasahero mati nagpangtaya sang kutsilyo. Intayaan niya sinisang kutsilyo ang pila ka mga pulis kasunod na detect sa scanner sa X-ray sa sa machine bala nga ginagamit sang airport para ma-check kung may mga kontrabando dira o kung mga illegal items na detect na may bladed weapon ini siya. Kaya ito isang hambalan siya, ginayo siya nga surrender nagpamalibad ini. Kagti, amo pa ning problema, kati nagpangtaya pa siya kadamo sang kaso nga pag-atubangon niya sini. So istoryahan tayo na karon no diri sa aton nga pagpangalagad. Pero makita mo sa mga videos nga naggilinuwa, kati napuhag gidya ang mga pasahero. Ano pagid kung may mga bata ka nga dala, may mga senior citizen, ikaw mati na budlayan maglakad, muna ang concern. Yang isa gani nga pamangkot ko kay ina no, nag-press conference kay ina. Si Police Colonel Bayani Razalan, ang Provincial Director sa IPPO. What if, sir, pusil na gito yabi ang ara dito no, sa pusil abi ito ang ara sa bag niya. Paano ang pag-respond sa mga otoridad dito? Ito, kung pusil to, for sure, mas hugot pa ginto ang measures nga pagahimuon sa PNP. Hindi ito pwede nga pag maayo ka pa, ara ang armas. Dapat ma-aresto mo dayon or mauyatan mo dabi ang tag-iya sang bag. Pero iya yan, naka-ano pa siya, no? Ginayo pa siya. Kumbaga, bala, tanan nga diplomasiya hatag man asa sa tindi na gidya kumbaga threat na gid siya sa tawo. That is why tiro siya. So stable naman siya no so kay Colonel Razalan. So istoryahan tayo na karon no diri sa aton nga pagpangalagad. Magakuha man kita sang report ano ang masiling sinisang Civil Aviation Authority of the Philippines. Mao na karon ang detalye sa report ni Janelle Baclay. Samtang ang Iloilo City Police Office nakakuha sang award na naman. Ikaduha na ini kasunod nga tuig Best City Police Award sa PNP Day 2026.
12 minutos mga kaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. This time magakwa kita sang report sa bahin sang kaap. Ano bala ang mga pagahimuon nila, no, para hindi na ini masulit. Kuwaon tang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Report. Nel, may nga po. Magpatawag sa meeting ang Civil Aviation Authority of the Philippines Iloilo sa mga security stakeholders ng Iloilo Airport agod istoryahan kung paano pa mapasanyog ang seguridad sa paluparan. Kasunod din ni Paul sa natabo nga insidente kahapon sa din isa ka pasahero sang eroplano ang natiruhan matapos nga makitaan sa iya sini nga bagahe nga mayara sa sang bitbit nga patalom kag nagbato pa sa mga miyembro sang Aviation Security Group. Ini ang pahayag ni Iloilo Airport Terminal Supervisor Arthur Pareño kag suno kay Pareño nga sa karon ginahulat lang nila ang consolidated nga resulta sang investigasyon para nga makahimo sa pila ka mga adjustment kaupod ang Aviation Security Group, Kaap Security and Intelligence Service, Bureau of Immigration, kag Bureau of Customs kay man damo galing ni sang mga nagkalain-lain nga mga grupo pol ang in charge sa security kag ang Office of Transportation Security amoy ning in charge sa scanning sa iban nga ya lain man, no. Amo na nga sa part sang Kaap Iloilo sunod sa kay Sir Pareño nga sa security ginaya may mga opisina ginaya may mga departamento gid ang DOTR nga in charge sina. Ang gamay nga background din sa Office of Transportation Security, sila ni ang in charge sa scanning sa pagsulod sa Iloilo Airport. Hindi lang airport ang sakop nila gali, no? So no, kay Sir Pareño, sila maning in charge sa mga puerto naton, sa mga may stasyon sang tren, halimbawa MRT, LRT, may mga personnel na sila. Kag ang natabo dito sa Iloilo Airport, ginklaro sa aton sini nga Iloilo Airport Management nga wala niya sila nga na-miss out nila o kung naglapse nga wala nila masikyar nga mayara sing patalom, no, ang bagahe sang sining lalaki nga nagawaras abi. Ang natabo diri suno kay Sir Arthur Pareño nga ginhold ini ang gamit sang sininga pasahero. Okay. Kay tungod nakitaan sa scanning sang taga OTS. No, So check. after sang pag-hold, no, kay di daw suspicious kag violation ina, may ano ina may warning na daan pasulod ko pa lang na ang ginadumilian. Di mabugat ina iya kag security threat ina kung kabigon ang patalom, kutsilyo, any bladed weapons o kon firearms. That's why nga i-hold ikaw sina. O galing kay ang ini nga pasahero medyo unruly gid man, no, so no, sa kay Sir Pareño kag samtang nga ginanegosyar abi, no, nga i-surrender, nagdalagan ini siya kag gina-check pa subong kung bala ini siya may diferensya din man. Okay. Ang iya anxiety level bala hindi iya kinaandan. So gina-usisa pa ini siya kay may yara sing background nga inigali ka gina siya buno kag suno sa iya himata sa pagpakigangot sa investigasyon, ongoing investigation. Since the time nga nabunan ini siya, nagabit-bit din man siya sang kutsilyo. Amo na ang sabahin sang airport management naton. Okay. Pero Nel, ang aton balang nakita sinino, nagdalagan siya. Ang nakita naton dira, siyempre pagsulod, kiti wala nang sa una dira nga layer sa security, kakastay na sa ibabaw na. So ang luwig naton may baluan, sang na-detect, bali wala siya, ginuyatan na bilang sang aton nga kati nagdalagan pa siya munang nakita naton kumbaga sang time nga may kontrabando dito, hindi man nga kontrabando, no, may bladed weapon, kumbaga tani ginuyatan lang bala, ginhugtan lang ang kamot nga sir dali lang anay kay i-check tang sulod sang imo nga nga bag. So actually may attempt gid nga amo sina bilang SOP ginasunod ina sa OTS nga i-hold tapos may mga sinyas na sila nga oy hindi pasahero please hold na anay temporary. Okay. So okay. Approaching sa kay Sir Pareño santo sa ila sini nga pag-consolidate sa mga information nga ginano gid man siya kag gin hold siya, no, may SOP na ginasunod, i-hold ka, istoryahon ka pagwaon ang imong gamit, no. Kag samtang do medyo amo to nga ginpalapitan siya kag do mayara sing i-apprehend siya or posible istoryahon siya, ini iya gulpi lang gid nga Nagbalagan. oo
So ini nga lalaki kiti kun tanaw naton kung sa normal reaction so sa kay Sir Pareño nati istorya i-explain mo kung ano Oh, sina tama. ang ini nga lalaki aya pagkakita ya ano sa diyon no nangin violente siya kag unruly ang term ni Sir Pareño awara da sa aton nga interview sa iya mo kung Aha. may time karon pwede ginaton nina ma-play ara sa aton sini nga Viber Okay. sa kung paano natabo. So, ginklaro sang taga Iloilo Airport nga wala niya sang laps nga natabo nga na-miss out kundi nakit-an mismo kay ang ilan nga scanner gilipol ano na bisan ano nga anggulo kit-an ginaya bisan ano nga baliswa no once nga magagi sa scanner sang taga OTS kit-an ginadayon ang any bladed weapon dabe nga ginadumilian sa ila sini nga scanner. So kung ano may time kita dira Okay. pwede nato mapalaya Okay. sa kung paano na-trace no ang ining lalaki para may idea kita sa Okay, kung Mayon anong sitwasyon. Aga, and thank you for giving us the opportunity to inform the public of what happened. Actually, kahapon sa hapon, there was this incident. And as reported, there was this passenger no, nga who happens nga after nakasunod siya sa terminal, diretso siya sa third floor for the final boarding area. Wherein dito ang aton nga final nga x-ray. Kag dito nakitaan nga may dala siyang nga knife which is under one of the prohibited items on board. A knife nga nakita sang aton nga OTS and immediately gin-stop ang x-ray pagkakita sadto kag nag-remind sa pasahero as well nag-seek siya sang assistance sa Philippine National Police Aviation Security Command or Security Group, ACSI Group. It's along that line nga nakuha sang pasahero liwat ang iyang baggage so di nakita ang anto kutsilyo and he became unruly and gin-pacify sa sang pulis kag dito na there is that sort of a confrontation sa ila hasta nakasunod siya kag nagdalagan ginlagas and then and in order na ma-neutralize gintiro siya sang atong PNP. So, sir, Nabatian si Sir Art Pareño no ang Iloilo Airport Terminal supervisor sa aton siniyang na interview kay ina no. So isolated kun kabigon pero first time ini nga natabo wala ginadula sang tagdumulan sa Iloilo Airport nga may gintuga ini nga alarma no pagkatublag sa mga pasahero pero ang ila sini nga immediate response kay tinatabo na gid man ina ang naghimo sila sang gidayon gin fix ang area naggamay nga debriefing sa mga pasahero kagin pa siguro nga wala sang epekto sa flight schedule wala delay balik sa normal ang biyahe kahapon kag wala man sang reported nga nasamaran sa mga pasahero kag Salamat oo. na kita nil. Ang hambal dito ni Sir Pareño sining niya wala man gid sang intensyon ang pasahero nga mangharm o kung manghalit sa iban nga mga limo mang hostage o may ginbuno gipamangkot sa mo sir ano may ginbuno siya may plano sa sakiton abi nga pasahero sang that time so ang kontra lang gid niya sa sining laki ang kapulisan nga libot sa iya ginistorya man siya nga pakalmahan o galing kay ti daw medyo ang anxiety level niya lain nga level nung ginambalan ta gani ginistoryahan kay ina dito nga base wala siya kay inom bulong or under the influence of liquor siya o kung drugs o kung ano nga mga element nga posible nag-trigger sang iya siniya nga nangin violent nga reaction Paul. Okay. So we hope no nga magserbi ini nga leksyon man sa aton nga mga kauturan dira no kag syempre sa part man sang kaap nga ti sa nakita naton disbentaha gitong natabo nga tigin kaksan bala sang ang security bala dira sa Danlong Binay. Dira pa lang sa pagsulod mo pa lang may
may scanner na dira ata. Ti amo nang nakita naton nga disbentaha kay kung dito pa lang na ano na siya na check na hindi na maglabot dito sa pre-departure area. Sa bahin sang Iloilo Airport na napamangkot ato ni nakagina no kung anong ilang rekomendasyon ibalik ina ano ang rason nga agin pagkakasina siling ni Sir Pareño nga ina siya ara na sa level sang central office sang DOTR kay ang pag-install sa to is mando sang ibabaw kag ang pagkakas sang sadto nga scanner is also mando man sang babaw. Okay, So, tila tong babaw sinigil ah, mo ni. Implement Aha. man sila Okay. sa nangin mando kung di tabag sila sa una Secretary Giovanni Lopez kag isang former DOTR Secretary Vince Dizon nga munabla ang reaksyon nga daw video naggalaba ang pila dira Okay. may araman sang scanning sa ibabaw sa amoy na nga ginkuha so sila taga-implement lang gid kag sila posible nga kung i-recommend di man nilaliwat joint ina nga mangin recommendation hindi lang gid ang kaap kundi may mga support ina sang mga recommendation sa mutong mga security stakeholders nato no. Dali lang may mangkot kita no ang screening area ara sa ibabaw na. May duwa ina no. May yara sing screening sa Dalom sa una. Kag may yara ang hand carry. Okay. No? So amoy ni ang hand carry amoy ni daw diri ini nga aspect nga kung isa daw medyo hindi aware ang aton sini nga mga pasahero kung ano ang mga ginadumilian kag ang mga pwede no. Okay. Actually, Nil, pwede yato madala. Pwede yato madala, pero hindi pag i-hand carry. Amo tong pag-ayo man gani actually sang mga pulis sa iya. Ganun gati. So may mga certain rules ina dira. Amo na ang objective sa mga Iloilo Airport sa tanan nga pasahero, ginapahanumdum sila. Bawal ang pointed materials. Kag dapat mag-arrive sila early. Amo ning mga adjustment na lang nang epekto sang sini nga insidente kay para nga pag-abot nila temprano ma-check ang ilang nga gamit may time sila no kung hindi mahulan ang ila sini nga schedule no so amo na ang sa subong ang epekto tito medyo nagdubli seguridad gid man no kakadto kita to sa airport kay tungod sa dako ni nga insidente kamusta medyo ang damo ay halin pa lang sa parkingan ay stricto na ang mga security guard. Okay. Tapos sa entrance ito ginakita may duwa ka pulis. Nga aside sa wala mo may pulis may ara ginaday ilang section. Pero subong sila gin merge pagid sila sa taga OTS. May pulis na sa OTS sa sulod. So nagdubli ang mga personnel suno sa tagdumulan sang Iloilo Airport kasunod sini iyang insidente. Ang ilang nga pangabay nga mangin mag-cooperate ang aton sini nga mga pasahero para hindi na masulit kay first time giman ini nga natabo no gani oo do ano ka bla worry ka man bala kung ikaw pasahero nga butangan tabi may dala ka da bata mga immunocompromised nga mga kauturan ta paano ka da maka magdagan da or amo na bala no kabay pa nga ma-address ang ini nga issue. So amo ini ang ang pinakaulihing report kaga hindi gid pagpalampason sa Iloilo Airport nga suportahan sa kung ano nga pamaagi ang pagpasaka sang kaso suno sa ati sampaw-sampaw ini nga kaso ipabati ta gani di karon no ang interview kay Colonel Razalan kay do damo-damo ni nga kaso gid manghilamos kining suspect. Amo ni madulo naton nga update nagikan sa Iloilo Airport para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo nga salamat, Janelle Baclay sa report. Para sa akon niya, way man sang problema sa paghugot sang seguridad kay para ina sa aton. So pwede ta na lang iyang obrahon is temprano kita padulong sa airport. Abot kita early. Para nga hindi ka mamahulaan dira kasi part sang biyahe nyo i-check ang inyo dira ng mga bagahe basi may mga dala ka mga hindi bala pwede hindi man na yung pag presento kutsilyo loaded weapon hindi man na nga butsilyo kung presuhon ka pwede man na i-confiscate pwede man na nga dalon
through check-in kundi kita magsala, no? Correct me if I'm wrong, no? Para sa mga kauturan ta dira nga ara sa kaap. Pero ti amo to bala, no? Ano gid siya, panghanos to siya, no? Saan niya to yung mga pulis nga ti nagatrabaho man lang. Di what if niigo mo to? Nabunaan mo abi, di ba? At damo-damo ni nga kaso, no? So ipabati naton karon sa inyo ang interview ta kay Colonel Bayani Rizalan, ang Provincial Director sa IPPO. 27 minutos makaligid sa taktang alas 2 sa hapon. Kinatamyaw ta sang happy birthday si Doc Franz Nierves. Happy birthday. Kag sa tanang nga nagasaulog man sa ila kaadlawan subong adlaw. Happy birthday. Mga kabinan, mag-aatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Balwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon, para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dal mo sana may OPM na rock. May OPM na rap. What you know last night? Yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. It's a leap of faith. Actually more like a 3-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa 3 pintakasing santo. The 3 saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilunawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the 3 saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the 3 saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitude. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds.
I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They will be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Uy, Julie! Kamusta ng date ni Elma? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos sirip niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o police women's desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the flora clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 40 minutos makalikat sa taknang alas 2 sa hapon para nga mo nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Ari kamusta hunta ang dalagan sa investigasyon sa Iloilo Police Provincial Office sa sining natabo no sa Iloilo International Airport. First time ini natabo nga may lalaki nga naga resist no sang pag-surrender sang iyang bladed weapon ngati bawal ini no nga daluon as hand carry. So ari pabati naton sa inyong latest no sa investigasyon sang Iloilo Police Provincial Office. Plastar tang okay 41 minutos. Danay no? Okay. Samtang inaplastar nato no. Yes, the incident started nung yung bag ng ating passenger na to nakita sa x-ray machine na mayroon bladed weapon. So,
according to the investigation, sinabihan ng X-ray operator na to open the bag para personally makita yung bladed weapon. But the passenger, itong suspect natin, imbis na i-surrender yung nakitang bladed weapon, ay kinuha niya yung kanyang bag, prompting the OTS personnel of the Iloilo International Airport to ask for assistance to the personnel of Aviation Security Group 6. So nung nag-responde ang ating tatlong kapulisan doon from Aviation, hawak-hawak na nitong suspect yung patalim na mayroong scabbard, yung kaluban sa apat. Then he was instructed to peacefully give the said bladed weapon. But itong itong suspect natin, naglakad palayo papunta sa mga passengers. So, holding yung holding na yung nung knife. So, nung i-attempt na kunin ng ating kapulisan, inundayan na itong pulis natin several times, prompting the aviation police to draw his firearm and shot once yung kanyang shoulder. Para then, yun na, na-recover na yung immobilize na itong suspect natin at nakuha na yung bladed weapon. And immediately, the Iloilo Airport personnel, medical personnel, nilapatan nila ng medical attention. Kahit nandyan pa siya sa kwan, according to yung nagbantay natin na personnel na, kahit nung nandyan pa siya sa sanitarium, nakita naman na out of danger na siya kasi na-please lang naman yung tama niya dito sa may, almost hindi naman fatal, yung tama niya dito sa shoulder. So, can you give us background sa suspect na how come he's not aware na yung ganyang mga klaseng items ay prohibited sa hand carry? Yes, yun yung iniimbestigahan pa natin, no? Medyo mahirap kasi itong natin, yung suspect natin. Hindi siya nag-cooperate when asked for information. But base dun sa nakita natin, is sumakay siya sa Iloilo Airport bound to Cebu via Cebu Pacific. At alis siya ng mga 6:40 to 7 ng gabi. Then magkaiba kasi yung address niya. Iba yung address niya sa ID niya sa security guard. Then iba rin yung address niya sa kanyang driver's license. Sa ID niya sa security guard is from Camiguin Island, and yung isang ID niya is from Cebu. But it was confirmed dahil may nag-reach out na kanyang stepfather na he is really in Cebu. Stay in Cebu province, Cebu City. Then yung yung reason for stay niya dito is since December 17, nandito na daw siya, visited his friend. Yun lang naman and security agency. Mayroong security agency na binisita niya rito. Pero hindi siya guard dito, sir, from Cebu. Actually, nag-visit lang talaga siya. Yes. Siguro baka mag-apply. Kasi yung doon sa ID niya, 10 years ago, dati siyang security guard. During, when we conduct information gathering to the civil security group. Namin, kasi sabi ko nga, napaka-ilap niyang sumagot at napaka-tipid niyang magbigay ng information about sa kanyang reason kung tinatanong sa pulisya natin bakit mayroon siyang patalim at bakit niya ginawa yon, ay hindi niya parang tahimik lang siya. Kaya nag-imbestiga tayo, tinitingnan natin yung mga elements of the crime. Pero ang nakikita ko dito is pwede natin siya kasuhan ng attempted homicide because in-attempt niya several times to stab the police officers.
Then yung tawag dito yung grade threat. Grade threat pwede. Yung isa pa, yung direct assault. Direct assault on the part of the person in authority. Kasi ang agent of person in authority, kasi nga agent of person in authority itong mga kapulisan natin. Tiyan si Police Colonel Bayani Razalan ang Provincial Director sa Iloilo Police Provincial Office. So sampaw-sampaw nga kaso ini ang pagatubangon sang suspect na si Roland Lanyahan. Attempted homicide, direct assault, grave threat, tapos may resistance and disobedience to persons in authority pa, kag alarm and scandal, depende sa ma-determinar nga elements ng crime, no? At isa karon gina-investigahan pa ini, kag ang suspect ara pa sa hospital, stable naman, pero tiway nagka-cooperate, do di mo bala ma-istorya sa insakto, nga nagasabat, tipid ang mga sabat, kag isang yan pamangkot kon nga abala nag-resist ini siya, why man siya sang sabat. So, palaligban ini, no, para sa PNP, pero sige-sige pang background check nila, at agadiin gini siya, mga previous records niya, kung may ara, man. So, mo nang hibaluon sang aton nga PNP. Dira mo makita, no, kung ano ka bugat ang ining natabo dira sa bahin sa Iloilo International Airport, and we hope ang ining natabo magsirbing leksyon para nga hugton pagin ang seguridad dira sa Paluparan. 48 minutos makaligad sa takna nga alas 2 sa hapon. This time magkakuha kita sang balita sa Bacolod City. Operator sang nag-viral nga modernized jeep sa Bacolod nga ginpayag nag-overload, ginserbihan sang show cause order Mayor Gasataya. Ginpasigurang strikto nga pagpatuman sa traffic kag transport regulations sa Bacolod. Kuha kang detalye sa report ni Parekoy JP Hermas. Radyo Pilipinas. Parekoy, may nga po. Parekoy, ginapasiguro ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa publiko ang pagpadayon sa istrikto nga pagpatuman sa mga regulasyon sa trapiko kag transportasyon agod nga masiguro ang kaluwasan kag kayuhan sa tanan nga mga commuter nga Bacolod nun. Ang pahayag ay inigin sang alkalde matapos nakalabot sa iya ihibalo ang isa ka video nga nagalapta online tuhoy sa isa ka modernized jeepney nga nagabiyahe nga sobra-sobra ang karga nga pasahero. For sure, Parekoy, nabasahan na ni o kung natanaw na ni siyang iban, kining sabtanay sa tunga sang commuter kag siyang driver nga nagapamilit pa nga magpadugang siyang pasahero, apisar nga daw sardinas na ang tunod siyang ila sini nga modernized jeepney. Sunod sa alkalde, Parekoy, ang kaluwasan sa mapumuloy hindi dapat nga pag-ikompromiso. Dugang pa sang alkalde na istorya nila si Land Transportation Office Negros Island Region o kung LTO-NIR Regional Director Jack Conlu nga nagkumpirmar nga nagsugod na ang investigasyon. Kaina Parekoy, formal nga ginserbahan sang show cause order sang LTO-NIR maupod ang Bacolod Traffic and Transportation Management Department ang operator sang modernized jeepney nga ini kagin pahayag nag-overload sa ilaging karga nga pasahero magluwas diri nagpatuman man sa nagaigo nga penalidad ang BTTMD para sa nasambit nga operator. Samtang magluwas sa operator ang LTO-NIR ang maga-issue man sang dugang pagid nga show cause order batok naman sa mga driver kag sa konduktor. Ginpanumdum ni Mayor Greg Gasataya sa mga PUB drivers, operators kag mga konduktor nga kabuhi sa mga pasahero ang ila ginakaptan gani dapat iparelidad gid ang kaluwasan. Parekoy, sa naobserbahan naton, hindi lang manina sa syudad sa Bacolod nagkakatabo, even diri sa syudad sa Iloilo kapin pa kon rush hour, do masiling mugid nga sardinas sumayo ini nga ti aktuhan dayon sa LTO ang ining viral video. Gali Parekoy, ginapasalamatan naton kay di sa bahin iya sang Bacolod matapos nga ginmensyon si Mayor Greg Gasataya gilayon nga nagapalabot sang impormasyon kay kung tanaw naton diri Parekoy diri sa syudad sa Iloilo madamo na sa mga kasubong nga video nga nag-viral sa nagligat pero daw wala kita ya kabati nga nagpagbasang statement ang aton diri nga mga opisyal to galaom kita nga sa sunod may kasubong nga experience diri sa syudad kabay pan may action man o kun may statement kita mismo sa aton sini nga mga opisyal para tap na man ang ining padayon nga sistema sa mga modernized. Madasig nga ginaktuhan ni Mayor Greg ang ining ining issue kag we hope nga
maghagan-hagan man ang aton nga mga konduktor dira, mga driver sa pagkuha man sang pasahero kundo walang alang na gid ni napagpiliton kay kung wala ta gina pangayo kung mag-aksidente doble-doble gining problema nila. Yes, pare koy magluwas dira ti syempre kaakibat sini pare koy ang multa no kung Okay. sila pare koy 5,000 to 15,000 pesos na multa kag kanselasyon sa Certificate of Public Convenience ang mahimo nga atubangon sang aton sini nga mga drivers nga nagapinagusto iya karga sa mga pasahero apisar nga lagpas na sa gintalana sa ila sa LTFRB. Okay. Pare koy madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Abi nyo sa pagmatuod lang kita mismo na experiencehan naman ini nga daw mala sardinas ang modernized jeep mo. Sa tutuod lang nag-expect kita bala nga sa pag-modernize sang mga salakyan naton, mode of transportation, dapat kuntani ang pag-handle no sa mga amo ning sitwasyon dapat naga-improve man ang pag-handle no. Kasi sa sinabtanay pa lang nga daan dapat may kortesiya kita. Hindi man pwede nga bastuson tang aton nga mga pasahero kasi ari lang gid ang explain ko sa aton nga mga drivers ug konduktor. Kasi kung wala ka mo sa pasahero, paano nyo masustinir ang inyong daily operations? Paano nyo masustinir ang inyong pangadlaw-adlaw? Kami, nagpasalamat kami nga inadulog nyo kami sa amon nga destinasyon, pero dapat may may maayo man kita nga relasyon dira ngati kung balaan ta nga gutok, hindi ta na pagpiliton. Diba? Amo nang ginalantaw na ton or pwede ay handugangan yung units nyo kung rush hour. Or pwede ayhan nga ari pwede man gurong i-explain tabi sa aton nga mga pasahero ngati amo ni ho medyo kinanglan ta magdugang mapakabit kita kay ti damo ang madugayan sa pagbiyahe kung hindi naton sila pagpasakyon. Di ba? Dapat may may himuon gid sini ang city government kasi naktuhanan ni Mayor Bega sa taya. Insakto man tong hambal ni Parekoy nati ang syudad sang Iloilo, mga officials ta. Abi, lantawon ta kung anong mahambal nila sini. Kasi mami man guro kung sila mismo maka-experience man sila nga mag-commute para ma-check nila ang sitwasyon kung rush hour. Di ba? Para mabatsagan nyo gid bala kung ano ang kabuhi sang isa ka naga-commute, sang isa ka estudyante, sang isa ka trabahante nga naga-commute kada adlaw, nagabiyahe sang pila ka oras. Pag nagapagutok, mo gini na yung pinaka-importante nga hindi dapat madula. Ngati nagapagutok ni. Ang mga modernized sa totoo lang, lantawan nyo lang bala kada Hindi ko lang paghihambal ang ruta. Pero sos Mario Josep, terrible gid ya. Terrible gid ya yung pagkasardinas. Kag balaan nyo na ina kung ano nga mga ruta ina. Ni mayong sung Bacolod na aktuhan pero in fairness dira may na-interview kita dira sadto sa Bacolod nga isa ka konduktor na dumduman sa aton mga tagpalamati nag-viral matublang ginakwat nga tublang duwak babae bla kay nagbaha sa Bacolod. Mayo to panimuot. Mayo gitong iyang pagulikid sa iyang mga pasahero and we hope tani may amuman kita sina tanan may ara gid man nga sulusuplado, may ara ngati masiling naton o kulang sa pinanilagan. Pero nagapati kita nga mas madamo sa gihapon na mga maayo naton nga mga konduktor kag driver kiti diri sila nagakuha sang palangabuyan. Hindi pwede nga mag supladuhan ta or mag kita dira mag paisog-isog kita. Dapat dalun ta sa maayo nga pag-istorya. Pero ang iba naman naghambal gid ya nga bisan kagutok masakay gid sila ya. So amo man na dapat paano i-resolve sang LTO ang hini nga issue ngati butang tabi mahambal ang konduktor. Ma'am, sir, hindi na kami pwede makapasakay kay ma-overload kami sining balikan. Siyempre ang tawa hindi masakay kami yan. Kinanglan namon makabit kami pwede, di ba? Pero galing sa ulihi ang desisyon ara iyapon sa konduktor kag driver kung pasakyon o hindi. For example, may ara pa gid kung gutok na gid seating na may mga ara nga mga parents nga may dala bata, gabusong, wala gid na pasakay.
which is para sa akon maayo gid kay hindi mo pwede papakabiton ang mga amo na nga mga ang mga nagabusong naton nga mga kauturan kay delikado ina para sa ila. Pero kung may ara man yang gentleman, siyempre matindog na yan. Diba? Pero ang akon lang, kung hindi man abi katindog biyang mga lalaki, sindihon nyo lang, basi may mga rason man na sila. Kay basi kasakit ila tuhod. Diba? Basi blaga expect ilang tanan nga kinanglan magpungko. Pero kung kortesiya lang gid yan, kag respeto sa babae, kung nakita mo gid man nga nagakabit ng babae, papungkuon mo gid yan. Pero sa sining natabo sa Bacolod, maayo kiti mismong mayor ang nag-aksyon na. Kiti with the leadership man ni Sir Jack dira, kay balanta man ang kalidad sa pagtrabaho ni Sir Jack Kunlo. So we hope nga may makita kita nga improvement dira sa transportasyon, no, sa sektor sa transportasyon dira sa Bacolod City. Diri sa syudad, I hope may mga lugar pa nga masiling naton nga may problema sa pagpagutok sang pasahero. Ano mo nang dapat man lantawon sang aton nga mga officials. 58 minutos makaligid sa takda alas 2 sa hapon ang iban pagit nga mga balita. Patpato na to sa masunod edisyon sang programa Bantay Balon. Salamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio engineer Roy Louis Caipang, sa transmitter Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo